Mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulira Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, Kapitulo 121, talatang 1-3. Ito ang sinasabi. Doon sa mga burol, ako'y napatingin, sa saklolo sa akin, saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kayawi magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siya ay di matutulog. Ako'y babantayan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli ay naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan, na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, upang manumbalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang iyong mga anak na nasa banig, nasa kahirapan, Panginoon. Pagpalain mo sila, ipagkaloob mo sa kanila ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Gayon din po, O Diyos, ang mga manggagawa mo, Panginoon, sa ubasan na maglilingkod, lalong-lalo na sa araw ngayon, araw ng linggo, ay kami po, Diyos, ay mananambahan. Pagpalain mo po. Gabayan mo po ang lahat ng mga anak mo na tutungo sa iyong iglesia upang mananambahan. Ingatan mo po sila sa daan. Ilayo mo po sila sa anumang kapamakan. Panginoong Hesus, dalangin ko, O Diyos, ang mga kapatid namin nasa mga ibang bansa, nagtatrabaho, sila man ay ang mga OFW, Panginoon. Panginoon, ingatan mo sila sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa mga kaguluhan, Panginoon. Lalong-lalo sa mga tukso, Panginoon. Ilayo mo sila. Dahil malayo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, gayon din po ang mga naninirahan na, nagmamigrate sa ibang bansa. Ingatan mo sila doon kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa kanila. Naway magamit nila, Panginoon, ang kanilang mga talento sa pag-share ng mga salita mo, Panginoon, upang marami nilang maliligtas, Panginoon, sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at ikapagligtas. Amen. Dumaan ka na ba sa crisis, kaibigan? Na parang walang katapusan at walang solusyong maaasahan? O baka nasa gitna ka ngayon ng isang mabigat na suliranin o problema? Na-discourage ka na ba? Sumasagi ba sa isip mo na baka natutulog ang Diyos? Marahil tahimik ang Diyos sa gitna ng iyong mga problema o crisis. Pero hindi siya natutulog, mga kaibigan.
Iyan ang katotohanan na napatunayan ni Haring David sa kanyang buhay. Sinasabing ang awit 121 ay kinumpos ni Haring David while reminiscing the time he was hiding in the hills of Israel for many days. Pinapapatay kasi siya noon ni Haring David, ni Haring Saul, na nababaliw na sa inggit sa kanya. Napakasakit nito para kay Haring David dahil matagal niyang pinaglilingkuran si Haring Saul. Mahal niya ang hari at best friend niya ang kanyang anak na si Jonathan. Habang tinatanaw ang mga burol, naging malinaw kay Haring David ang katotohanang si Yahweh ang kanyang saklolo. Sa kanya nagmumula ang anumang tulong na kailangan niya. Hindi natutulog ang Diyos, mga kaibigan, na nag-iingat sa kanya sa burol at nagligtas sa kanya sa kapahamakan. If David's God is your God, kung si David ay Panginoon niya at Panginoon mo, mga kaibigan, you can be sure na malalampasan mo ang crisis o problema na pinagdadaanan mo ngayon. Di ba, kaibigan? Sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo, you will not fall down. He will rescue you. How can you be sure? No? How can you be sure? Niligtas ni Yahweh ang mga Israelites from 400 years of slavery in Egypt. Ayon sa Exodus 12:40-42. Ito ang sinasabi. Naninirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 years. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing iyon ay itinalagan nila sa pag-alaala, sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-alaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Niligtas ni Yahweh si Daniel from death in the lion's den. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhasay, sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. Sa gayon din, sa harap mo, O Diyos, wala akong ginagawang kasamaan. Niligtas ni Yahweh si Shadrach, Meshach at Abednego from death in the furnace of fire. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-utos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. And most of all,
mga kapatid, ibinigay niya sa atin si Hesukristo upang iligtas tayo sa parusa ng kasalanan. Ayon sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi natutulog ang dakilang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Tandaan natin yan. Hindi natutulog ang dakilang Diyos at ito'y gumagawa ng lahat ng ito. He watches over you 24 hours a day. Ha? Alam niya ang pinagdadaanan mo, kapatid, kaibigan. At tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan, di ka maaano kahit kailan. Sabi nga sa Salmo 121, talatang 7 hanggang 8, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy ng gabay, pag-iingat ninyo sa amin. Kami po'y patuloy na maglilingkod sa inyo, mananampalataya sa inyo, sumasama sa inyo. Kaya, Panginoon, kami po'y ingatan mo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, sa mga crisis na darating sa aming mga buhay. Dahil ikaw, Diyos, ang aming Panginoon, na aming sandalan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Pagpalain mo po, Diyos, ang mga anak mong nakikinig sa iyong mga salita at ipinamamuhay, ipagkaloob mo sa kanila ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Gayon din po, muli sa aming pananambahan ngayong umaga, ikaw, Diyos, ang manguna sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pangunahan mo po ang iyong tagapanguna, ang magdadala ng Sunday School, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa. Lalo na sa mga anak lo na tutungo sa iyong mga iglesia upang mananambahan, mag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen.